Good day, everyone. We are the Group 1, and before we start, we would like to introduce ourselves first. My name is Mohanifa AMR. I'm Junking V. Raiz. I'm Kimberly Aisumawang. We are the Group 1 presenters. So, before we start, we prepare a short quick game called Jumble Words. So, alam niyo naman na siguro kung paano to laruin, right? So, let's start. The first one, the second one, the third one, the fourth one, and the last one. So let us now proceed to our topic. Our topic is about the issues and problems in Philippine historiography. So the learning objectives of this lesson is first assess issues in Philippine historiography. The next one is understand history versus kasaysayan, compare bipartite and tripartite views. The fourth one, evaluate sources using different pananaw. And the last one is appreciate Filipino framework in writing history. So, what is historiography? Historiography refers to the study of history itself. Hindi lang ito about sa mga pangyayari, but it is also examining kung sino yung nagsulat, kailan, saan isinulat, and ano yung mga context or mga sources na pinagbasehan nila. So, let us now proceed in issues in Philippine historiography. So, the first one is errors in translation and publication. So, bakit nga ba siya naging isa sa issues in Philippine historiography? Because there's a lot of primary sources that has been written in foreign language. So, kapag translate na siya sa language natin, doon na nagkakaroon ng errors translation na naapektuhan yung pagsusulat ng history. And nag-iiba yung historical events. The next one is gaps due to lack of archaeologists. So, may part ng history na hindi pa talaga natin fully naiintindihan because in our country, in the Philippines, there were only few archaeologists and anthropologists. And kokonti lang din yung mga expert na nag-aaral ng mga artifacts and physical evidence. So, the third one is biased interpretation by historians. Sometimes, historians are being biased. It depends on their beliefs, political views, and sa mga nag-sponsor sa kanila. So, yung version ng history nila is may sariling twist. And the last one is foreigner writing Filipino history. Mostly mga foreign commissioners, travelers, and colonial official ang sumulat ng Philippine history. So, kung bakit daw history ng Pilipinas is nakasulat sa foreign language and written by a foreigners. So, kumbaga, yung nasusulat nilang history is perspective nila at hindi perspective ng mga Pilipino. History versus kasaysayan ay madalas na pagkakamalang magkaugat lamang or magkapareho lamang. Pareho silang pinag-aaralan from the past. However, for the Filipino historian, magkaiba ang parehong konsepto. Dapat ito ang tinuturing na magkasing kahulugan. History. Ang history ay isang Western concept na pinapakita sa atin ng mga colonizer, lalo na ng mga Spaniards. Ang salitang history ay galing sa Greek word na historia, na ang ibig sabihin ay knowledge or true or investigation. Kasaysayan, napantayong pananaw. Definition of kasaysayan, saysay na nagsasalaysay ng mga bagay na may saysay para sa sinasalaysayang grupo or salinlahi. Kasaysayan which means saysay. Ang kahulugan nito ay diwa or kahulugan. This is the comparison between kasaysayan and history western. Origin aspect, history western. Ang salitang history ay galing sa Greek word na historia, which means knowledge or investigation through inquiry. Origin kasaysayan Pilipino.
Ang kasaysayan naman ay galing sa salitang saysay na ang ibig sabihin ay kahulugan or diwa. Kaya ang saysay ay hindi lamang sa pagsasalaysay ng mga pangyayari, kundi ito'y kahulugan sa buhay ng mga tao at lipunan. Audience, History Western, nakalaan ito para sa mga may pinag-aralan or kakayahang magbasa or magsulat. Audience, Filipino kasaysayan. Mas inklusibo ito o bukas sa lahat kahit mayaman or kahit hindi marunong magsulat or bumasa. Perspective. History Western. Isinusulat ito mula sa mga perspektibo ng mga mananakop, pinuno or elite sa lipunan. Dahil dito makikita ang isang top-down na pananaw kung saan pangunahing bida ng karaniwan ay mga may kapangyarihan lamang. Kasaysayan. Nagmula sa karaniwang tao ng mga katutubo at ang mga boses kadalasang hindi naririnig sa mga opisyal o kasaysayan. Inclusive history and social movements. Isang paraan sa pagtingin ng kasaysayan na isinasama sa karanasan at kontribusyon sa lahat ng uri ng tao, hindi lamang sa may kapangyarihan. History used to focus on elite, wars, and revolutions. Ito ang tradisyonal sa pag-aaral ng kasaysayan na nakatuon lang sa hari at trina at politiko. News perspectives as, what about the farmers, workers, housewife, folk singers? Ito ang nagpapahiwatig sa pagbabago ng pananaw kung saan hinahanap ang kwento at papel ng mga taong ordinaryo na hindi nabibigyan ng pansin. Rise of Social History and Herstory. Social history, nakatuon sa pag-aaral ng mga buhay ng ordinaryong tao, kanilang pamumuhay at kultura. Herstory, ginagamit upang bigyan din ng kasaysayan mula sa pananaw ng mga kababaihan bilang salungat sa istorya na madalas itinuturing sa kalalakihan. Kaya tinatawag na history kasi his, lalaki, and story. History. Bipartite view versus tripartite view. Bipartite view, binanta sa atin ng mga Kastila na walang sibilisyon sa Pilipinas bago sila dumating. Pinalabas ng mga barbaro na mangmang ang mga Pilipino at sila na ang nagdala ng kabihasan at kaunlaran. Ang unang panahon ay ang pre-Hispanic period na inilalarawan nilang walang kaayusan at sibilisyon. Ang pangalawa naman ay ang Hispanic period na pinalabas nilang simula sa kabihasan sa bansa. Tripartite view. The educated Filipinos during the Spanish era, known as the Listrados, cannot accept bipartite view of the Philippines presented by the Spaniards. They come up with a research on Philippines history to confront colonialist ideologies. Pre-colonial, colonial, post-colonial. Recognized Filipino agency and resistance. Rizal and Isabel de los Reyes supported this view. Ang sinuport nilang view is yung tripartite view. This is the example of pre-colonial, colonial, and post-colonial ni Rizal. Ang pre-colonial ni Rizal is Filipinas had civilization of her own and was progressive armed with her own capacities and virtue. Ang colonial naman is decay and integration under the Spanish rule, civic virtue loss, vices have taken over social country in late 19th century. Ang post-colonial naman is release of creative forces of the race with attainment of freedom, probably through revolution, tactically through reforms. At ang susunod nating tatalakayin ay ang Pantayong Pananaw by Jose Salazar. Sino nga ba si Jose Salazar? Jose Salazar is a prominent Filipino historian, anthropologist, and cultural scholar known for her significant contribution to Philippine historiography and the study of Filipino culture. One of these is from us for us perspective. Ang Pantayong Pananaw ay isang perspektiba na nagmula at para sa mga Pilipino mismo, kaya tinawag itong from us for us, nanggaling sa atin kaya para sa atin ito. So ito ay isang paraan sa pagtingin sa kasaysayan at kultura na nakabatay sa sariling karanasan at pananaw ng mga Pilipino. History written in Filipino for Filipinos. Ang kasaysayan ay sinusulat gamit ang wikang Pilipino at para sa mga Pilipino.
kaya mas naunawaan ng mga mambabasa ang konteksto at kahalagahan sa kanilang buhay at kultura. At ang pangatlo ay based on shared language, values, and cultural understanding. Nakatuon ito sa paggamit ng iisang wika, mga pagpapahalaga at pangkulturang pagkakaintindihan na siyang nagbubuklod sa mga Pilipino. Dahil dito, ang kasaysayan ay nagiging mas malapit at tunay na damdamin ng mga tao. At ang panghuli ay Challenge Foreign Written History. Ipinapakita rin ng pantayong pananaw ang hamon sa mga kasaysayang sinusulat ng mga dayuhan na kadalasan ay hindi ganap na naipapaliwanag ang tunay na karanasan o pananaw ng mga Pilipino. Sa kabuuan, ang pantayong pananaw ay isang mahalagang paraan upang maipakita ang kasaysayan ng mga Pilipino mula sa sariling perspektiba gamit ang sariling wika at pagpapalaga na nagbibigay ng halaga sa sariling pagkakakilanlan at kultura. Ating susunod na tatalakayin ay ang pananaw pangkasaysayan. Ito ay may 4 na uring pananaw. Ang pantayong pananaw, pangkaming pananaw, pangkayong pananaw, at pansilang pananaw. Ano ba ang mga ito? Ang pantayong pananaw ay ibig sabihin ay written by Filipinos, in Filipino, for Filipino. Ibig sabihin nito ay isinulat ito ng mga Pilipino, ginagamit ang wikang Pilipino para sa mga Pilipino lamang. So, ang layunin nito ay ipakita ang kasaysayan mula sa sariling pananaw ng mga Pilipino gamit ang sariling wika para mas maintindihan at mapagmalaki ito ng mga Pilipino. At ang pangkaming pananaw naman ay written by Filipino in foreign language for foreigners. Ito naman ay sinusulat din ng mga Pilipino kaso ginamit ang banyagang wika or foreign language para sa mga banyaga o dayuhan na pupunta dito sa ating bansa. Ang layunin nito ay ipaalam sa mga ibang bansa ang kasaysayan ng Pilipinas kaya ginagamitan ng global na wika gaya ng Ingles upang maintindihan ito ng mga non-Filipino resident. Ang pangatlong pananaw naman ay ang pangkayong pananaw, written by foreigners in foreign language for Filipinos. Isinusulat ng mga banyaga, ginagamit ng banyagang wika para sa mga Pilipino. Layunin ay ibang pananaw dahil galing dito sa mga dayuhan, ngunit ang mga Pilipino ang target na mambabasa. Kadalasan nito ay interpretasyon o kasaysayan na hindi mula mismo sa mga Pilipino. At ang panghuli naman ay pansilang pananaw. Ito ay written by foreigners in foreign language for fellow foreigners. Ito naman ay sinusulat ng mga banyaga, ginagamit ang kanilang wika at para sa mga banyaga rin. So ang layunin ng pansilang pananaw ay kasaysayan ay sinusulat at tinatalakay mula sa pananaw ng mga dayuhan para sa kapwa nila dayuhan, hindi para sa mga Pilipino. At lastly, pananaw pangkasaysayan ay isang sistema ng pag-unawa sa kasaysayan batay sa perspektibo ng sumulat, wika ng ginamit, at kung sino ang target na mambabasa. Mahalaga ito upang maunawaan kung naiiba ang pagtalakay sa kasaysayan depende sa pananaw ng mga tao. So, why Filipino frameworks is matters? So, bakit nga ba? The first one, it is because it strengthens our national identity. Kapag ang history ay sinulat sa pananaw ng mga Pilipino, mas nakikilala talaga natin kung sino tayo sa ating bansa. Hindi lang tayo isang subject ng history, but tayo mismo ang sumulat ng ating history. Second one is it makes history relatable and meaningful. Mas naiintindihan kasi natin when we use our own experience and own language when we write our history. The third one is it promotes inclusivity and cultural pride. The fourth one is it encourages critical thinking and decolonization. Mas natututo tayo na mag-question at mag-analyze ng mga kwento galing sa mga colonial mindset. So that's the end of our discussion. We hope that you guys learn a lot from this lesson. Activity. Write in one whole sheet of paper. Every question must have 5-sentence answer, and every question is 5 points each, so the total is 20 points.
Deduction and criteria. -1 neatness, -2 per missing sentence, -2 per relevance to the answer.